Isang baryo sa labas ng Palawan ay nagkagulo bigla. Nang matagpuan ng mga residente ang matinding baho mula sa isang bakanteng bahay, at nang buksan ang pinto, pulo-pulong nabubulok na bangkay ang nakahilera sa loob. Umaabot sa 29 na katao. Kumbinsido ang mga residente na gawa ito ng pangkukulam. Gayunpaman, nakahanap ang pulisya ng mga palatandaan ng mas malupit na pagpatay kaysa sa isang ritual lamang. Sino nga ba ang utak sa likod ng nakakatakot na misteryong ito? Ang Barangay Maligaya, isang maliit na baryo sa labas ng Palawan, ay karaniwang kilala bilang isang tahimik na lugar. Ang kapaligiran ng baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan, kawayanan, at maalikabok na kalsadang lupa ay nagpapadama sa buhay ng komunidad ng pagiging simple. Ang mga tao sa baryo ay nabubuhay sa pagsasaka, maliliit na negosyo, at ang iba naman ay nagtatrabaho bilang manggagawa sa lungsod. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay lubusang nagbago isang mainit na hapon nang ang tuyong hangin ay nagdala ng kakaibang amoy na tumutusok sa ilong. Sa simula, inakala ng ilang residente na ang amoy ay nagmula sa bangkay ng hayop, isang kambing o marahil isang baka na namatay sa bukid at hinayaang mabulok. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalakas ang amoy, napakatalim hanggang sa sumakit ang tiyan at nahilo. Tila nagmumula ang amoy sa isang direksyon. Isang malaking bahay na nakatayo sa dulo ng baryo. Matagal nang bakante ang bahay na yon. Wala nang nangahas na tumira doon simula nang ang may-ari nito, isang albularyo na nagngangalang Mang Tonyo, ay naiulat na namatay maraming taon na ang nakalilipas. Manong Lito, hindi na ito normal. Lalong lumalakas ang amoy araw-araw. Natatakot kami na mayroong kakaiba sa bahay na yon, sabi ni Aling Nena, isang may edad ng ina na nakatira malapit sa bakanteng bahay. Ang kanyang boses ay tila nag-aalala nang kausapin niya ang kapitan ng baryo. Si Manong Lito, ang kapitan ng Barangay Maligaya, ay nakatayo na may seryosong mukha. Kilala ang lalaki bilang may otoridad. Bagamat kamakailan ay madalas siyang nakikitang balisa, bumuntong hininga siya ng malalim at tumingin sa bahay na matagal nang inabandona. Maalikabok ang mga bintana, nagbabalat ang pintura ng dingding at nilulumot ang bubong. Mula sa labas pa lamang ay nagbibigay na ng nakakatakot na impresyon ang bahay na yon. Sige, sabi ni Manong Lito sa huli. Kung gayon, sa gabing ito rin ay ire-report natin sa pulisya. Huwag nang may magtangkang pumasok ng mag-isa. Hintayin natin ang mga otoridad. Sumang-ayon ang mga residente. Hindi sila nangahas na lumapit, nagkukumpulan lamang sa paligid ng kalsada habang tinatakpan ang ilong ng tela o damit. Pinauwi ang mga bata ng mas maaga. Mahigpit na isinara ang mga pinto ng bahay at ang kapaligiran ng baryo ay naging tensyonado. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis. Ang ilan ay nagsasabing gawa ito ng mga masasamang espiritu na hindi pa matahimik. Ang iba naman ay kumbinsido na ang bahay na yon ay nagtatago ng madilim na lihim. Nang gabing iyon, dumating ang isang patrol car ng pulisya. 3 pulis ang bumaba, pinamumunuan ni Kapitan Alex, isang opisyal na bagong itinalaga sa lugar na yon. Agad silang dinumog ng mga residente na nagpapanik. Hindi normal ang amoy na ito, sir. Pakiusap, tingnan nyo agad, sabi ng isang matandang lalaki na nanginginig ang boses. Tumango si Kapitan Alex at binigyan ng senyas ang kanyang mga kasamahan na maghanda. Bitbit ang mga flashlight, naglakad sila patungo sa bakanteng bahay. Tahimik ang kapaligiran, tanging ang tunog ng mga kuliglig at tahol ng aso ang naririnig sa malayo. Lalo pang tumusok ang mabahong amoy nang mas malapit sila sa pinto ng bahay. Ang lumang kahoy na pinto ay mahigpit na nakakandado, ngunit tila marupok na dahil sa katandaan. Sa isang matinding sipa, bumukas ang pinto. Nang bumukas ang pinto, agad na bumulwak ang mabahong amoy na naging dahilan upang ang ilang residente na nakikisimpatya ay agad natakpan ang kanilang ilong habang umaatras sa takot. Diyos ko, mahinang bulong ng isa sa mga pulis. Ang ilaw ng flashlight ay tumama sa loob ng silid. Ang mga dingding ay puno ng itim na mansa, maalikabok ang sahig, at ang hangin ay mabigat, mamasa-masa, at nakakasakal. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang tanawin sa sulok ng silid, mga katawan ng tao. Hindi isa, hindi dalawa, kundi pulo-pulong katawan. Nakasalansan sila na parang walang silbing gamit. Ang iba ay buto na lamang, ang iba ay may nabubulok pa ring laman. Umaabot sa 29. Narinig ang mga hiyawan mula sa mga residenteng nakakita.
Ilang kababaihan ang nawalan ng malay habang ang mga mausisa na kabataan ay agad na tumakbo palayo na maputlang-maputla ang mukha. Agad na pinigilan ng pulisya ang mga residente na lumapit at naglagay ng boundary line. Pumikit si Kapitan Alex sandali, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Agad na kontakin ang forensic team. Huwag nang may humawak ng anuman sa loob ng bahay na ito, mahigpit niyang utos. Si Manong Lito na kanina pa nakatayo sa likod ng mga residente ay tila pinagpapawisan ng malamig, maputla ang kanyang mukha, ngunit pinipilit niyang manatiling matatag. Paano nangyari ito? Mga bangkay ng tao, nanginginig niyang tanong. Mga bangkay ito at hindi kakaunti ang bilang, sagot ni Kapitan Alex na mabigat ang boses. Hindi ito ordinaryong kaso. Nang gabing iyon, lubusan ng magulo ang Barangay Maligaya. Ang balita ng pagkatuklas ng mga bangkay ay agad na kumalat na parang apoy. Nagsidatingan ang mga tao mula sa kalapit na baryo. Nagsimulang dumating ang lokal na media na may mga kamera at ang buong baryo ay nababalutan ng takot. Ang bakanting bahay na dati ay inakala lamang na may multo ay ngayon ay naging lugar ng tunay na terorismo. Ilang residente ang bumulong tungkol sa dating albularyo. Maraming tao ang pumupunta sa bahay na yon para magpagamot. Sabi nila, kaya raw ni Mang Tonyo na pagalingin ang malalang sakit sa pamamagitan lamang ng ritual. Ngunit habang tumatagal, ang mga taong pumupunta doon ay hindi na nakakabalik. Akala namin lumipat sila o gumaling at umalis. Kaya pala, bulong ng isang matandang lalaki habang umiiling. Mang Tonyo. Matagal na raw siyang patay, di ba? Tanong ng isang kabataan. Sabi nila, ganoon nga, pero hindi naman nakita ng maraming tao ang kanyang bangkay. Balita lang, sagot ng iba. Lalong lumala ang kapaligiran ng baryo. Abala ang pulisya sa pag-aayos ng lugar. Pinilit na palayuin ang mga residente. Samantala, inilaw ng mga mamamahayag ang mga kamera na nagpapadilim sa anino ng lumang bahay. Ang mabahong amoy na halo sa mamasamasang hangin ng gabi ay nagpasuka sa maraming tao. Sa gitna ng gulo, isang kabataang lalaki na nagngangalang June ang nakatayo na nakatulala. Nakasuot siya ng luma at maruming shirt at pantalon dahil sa lupa. Pula ang kanyang mga mata hindi lamang dahil sa mabahong amoy, kundi pati na rin dahil sa emosyon. Ang kanyang kapatid na si Danny ay nawala 3 taon na ang nakalilipas matapos umanong pumunta kay Mang Tonyo para magpagamot. Simula noon, hindi na nakabalik si Danny. Nakatitig si June sa bahay na nanginginig. Kabilang ba ang kapatid ko sa kanila? Mahina niyang bulong. Halos hindi marinig ang kanyang boses, ngunit ang kanyang puso ay matinding nanginginig. Nararamdaman niya na ang gabing iyon ang simula ng sagot na matagal na niyang hinahanap. Isang nakakatakot na sagot, ngunit hindi niya maiiwasan. Nang dumating ang forensic team bago maghating gabi, lalong lumala ang sitwasyon. Sinimulan nilang ilabas ang isa-isang bangkay mula sa loob ng bahay. Ang mga itim na body bag ay nakahanay sa bakuran na nagdulot ng hysteria sa mga residente. Ilang pamilya ng mga biktima ang sumisigaw, umaasa na makita ang kanilang nawawalang miyembro ng pamilya. Ang mga hiyawan na halo sa iyak ay nagpabago sa gabing iyon na naging impyerno. Nakatayo si Kapitan Alex sa harap ng bahay, nakatitig sa nakakatakot na tanawin na may mabigat na puso. Alam niya na ang kasong ito ay hindi ordinaryong kaso. Ito pa lamang ang simula, mahina niyang sabi sa isa sa kanyang mga tauhan. Kumbinsido ako na mayroong mas malaking bagay kaysa sa pagkatuklas ng mga bangkay. At tama nga, ang gabing iyon ay simula pa lamang ng paglantad ng madilim na lihim na matagal nang nakatago sa Barangay Maligaya. Isang lihim na magdadala ng maraming tao sa kapahamakan, sisira sa tiwala, at maglalantad ng kabulukan na hindi inakala ng sinuman. Sa umaga pagkatapos ng pagkakatuklas ng mga bangkay sa bakanting bahay, ang Barangay Maligaya ay naging laot ng tao. Ang mga kalsada ng baryo na karaniwang tahimik ay biglang napuno ng mga mamamahayag, mga otoridad, at mga residente mula sa kalapit na baryo na gustong makita mismo ang pinangyarihan ng krimen. Ang tunog ng mga kamera, mga bulungan, at mga hiyawan ng mga tao ay halo-halo sa natitirang baho. Sa balay ng baryo, ginanap ang isang emergency meeting. Si Manong Lito, ang kapitan ng baryo, ay nakaupo sa harap na upuan na tensyonado ang mukha. Sa tabi niya, si Kapitan Alex, ang opisyal ng pulisya na namumuno sa investigasyon, ay sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Pinuno ng mga residente ang silid. Ang ilan ay nakatayo, ang ilan ay nakaupo sa sahig na nakakrus ang mga binti,
lahat ay may nag-aalalang ekspresyon. Mga Ginoo at ginang, malakas na narinig ang boses ni Kapitan Alex. Pinatunayan namin na sa bakanting bahay na yon ay natagpuan ang 29 na bangkay ng tao. Patuloy pa ring nagtatrabaho ang forensic team upang matukoy kung sino ang mga biktima. Agad na nagkagulo ang sitwasyon. Ilang residente ang umiyak. Mayroong sumisigaw na binabanggit ang pangalan ng nawawalang miyembro ng pamilya at ang iba naman ay yumuyuko lamang sa takot. Sa gitna ng kaguluhan na yon, isang matandang lalaki na nagngangalang Lolo Isko ang tumayo habang itinaas ang kanyang tungkod. Sinabi ko na noon pa na hindi maayos ang bahay na yon. Simula nang tumira doon si Albularyo Tonyo, maraming tao ang nawala. Ngunit sino ang maniniwala sa isang matanda na tulad ko? Ang kanyang boses ay paos ngunit puno ng emosyon. Agad na nagpatahimik sa silid ang pangalang Tonyo. Lahat ng mata ay nagkatinginan. Tila ang pangalang iyon ay isang ipinagbabawal na salita na matagal nang hindi nababanggit. Lumingon si Kapitan Alex kay Manong Lito. Sino ang tinutukoy mong Albularyo Tonyo? Tanong niya. Si Manong Lito ay tila kinakabahan. Bumuntong hininga siya ng malalim bago sumagot, si Mang Tonyo, noon ay tinatawag siyang Albularyo. Dumating siya sa baryong ito humigit kumulang 15 taon na ang nakalilipas. Sa simula, marami siyang natulungang residente na may sakit. Sabi niya kaya raw niyang pagalingin ang sakit na hindi kayang gamutin ng doktor. Pinaniniwalaan siya ng mga tao dahil may ilang pasyente talaga na gumaling matapos pumunta sa bahay na iyon. Ano nangyari? Tanong muli ni Kapitan Alex. Habang tumatagal, marami rin ang nawawala. Ang mga taong pumupunta para magpagamot ay hindi na nakakabalik. Noong panahong iyon, akala namin sila ay naghahanap buhay sa ibang lugar o lumipat. Hanggang sa, humigit kumulang 7 taon na ang nakalilipas. Kumalat ang balita na namatay si Mang Tonyo. Naging bakante ang bahay na yon. Simula noon, wala nang nangahas na pumasok, paliwanag ni Manong Lito na nanginginig ang boses. Muling narinig ang mga bulungan, nagsimulang magsisihan ang mga residente. Ang ilan ay nagsasabing si Tonyo ay hindi ordinaryong tao, kundi isang itim na mangkukulam na naghahandog ng buhay para sa kanyang itim na mahika. Ang iba naman ay naniniwala na si Tonyo ay isang manloloko lamang na sinasamantala ang tiwala ng mga residente. Sa sulok ng silid, nakikinig si Jun na malungkot ang mukha. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso. Ang kanyang kapatid na si Danny ay pumunta sa bahay ni Tonyo para maghanap ng lunas. Simula noon, naglaho si Danny nang walang anumang balita. Kinuyom ni Jun ang kanyang kamao. Ang kanyang puso ay nababalutan ng halo-halong galit at takot. Kapitan Alex, sa huli ay nagsalita si Jun, ang kanyang boses ay tila matatag. Kumbinsido ako na ang kapatid ko ay isa sa mga biktima. Ang pangalan niya ay Danny. Nawala 3 taon na ang nakalilipas matapos pumasok sa bahay na yon. Pakiusap, hanapin niyo ang katotohanan. Lahat ng mata ay napalingon kay Jun. Tinignan ni Kapitan Alex ang kabataan na seryoso. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit kailangan namin ang lahat ng impormasyon. Mayroon ba sa inyo na mayroon pa ring talaan, gamit, o iba pang ebidensya na may kaugnayan kay Albularyo Tonyo? Ilang residente ang umiling. Gayunpaman, isang may edad ng babae na nagngangalang Aling Meli ang lumapit. Nagdala siya ng isang maliit na kahoy na kahon. Sa nanginginig na mga kamay, ibinigay niya ito sa pulisya. Ito ay natagpuan ko noon sa aking kamalig. Akala ko ordinaryong bagay lang. Ngunit matapos kong tingnan muli, mayroong isang notebook sa loob. Natakot akong itago kaya itinago ko. Binuksan ang kahon at tama nga, sa loob ay mayroong isang luma na libro na may itim na takip. Ang mga pahina ay naglalaman ng malinis ngunit nakakatakot na sulat kamay, mga talaan ng pasyente. Mayroong listahan ng mga pangalan, petsa, at ang kanilang kondisyon nang sila ay dumating. Ngunit ang karamihan sa mga pangalan ay binura ng pulang tinta. Mabilis na binasa ni Kapitan Alex. Lalong tumigas ang kanyang mukha. Ang aklat na ito ay maaaring susi. Maraming pangalan ang tumugma sa mga ulat ng nawawalang tao sa baryong ito. Agad na nagkagulo ang mga residente. Ang ilan ay nag-hysterical nang marinig ang pangalan ng kanilang miyembro ng pamilya na binabanggit sa aklat na iyon. Nagsimulang umiyak, lalong uminit ang silid. Sinusubukang pakalmahin ni Manong Lito. Mga kapatid, pakiusap, huminahon muna kayo.
Nagtatrabaho ang pulisya. Kailangan nating maniwala. Kaya nilang ilantad ang katotohanan. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na boses, mayroong pagkabalisa na hindi niya maitago. Paulit-ulit na tumitingin ang kanyang mga mata sa notebook, tila alam niya ang isang bagay na mas malalim. Samantala, tahimik lamang si June nakatitig siya sa sahig. Ang kanyang isip ay napuno ng mga anino ng kanyang kapatid. Kung totoo na si Danny ay nasa listahan, nangangahulugan iyon na matagal nang patay ang kanyang kapatid at ang kanyang katawan ay maaaring kabilang sa mga natagpuang nabubulok sa bahay ni Tonyo. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang puso na bumubulong. Hindi lahat ng nasa listahan ay talagang patay. Maaaring mayroong buhay pa saan man. Sa araw na yon, muling lumitaw ang misteryo ni Albularyo Tonyo. Hindi na lamang ito isang lumang kwento o bulungan ng matatanda, kundi isang mapait na katotohanan na ngayon ay kailangan harapin ng buong baryo. Ang tahimik na barangay Maligaya ay naging entablado ng takot. Lahat ng tao ay naghihintay ng sagot kung sino talaga si Tonyo at ano ang kaugnayan niya sa 29 na bangkay sa bakanteng bahay na iyon. 2 araw pagkatapos ng pagkakatuklas ng mga bangkay sa bakanteng bahay, hindi pa rin tahimik ang barangay Maligaya. Ang kalsada patungo sa lumang bahay ay puno ng mga otoridad na nagbabantay. Mahigpit na inilagay ang mga police line, patuloy pa rin ang pagdalo ng mga mamamahayag at ang mga residente ay nakatanaw lamang mula sa malayo habang nagbubulungan. Gayunpaman, ang pinakanakakagulat na balita ay nagmula sa forensic team na walang tigil na nagtatrabaho sa Palawan Provincial Hospital. Nang tanghaling iyon, bumalik si Kapitan Alex sa baryo na malungkot ang mukha. Agad siyang nagtungo sa balai ng baryo kung saan naghihintay na si Manong Lito at ilang pinuno ng komunidad. Si June na simula ng araw ng pagkakatuklas ay hindi lumayo sa balay ng baryo ay naroroon din na puno ng pag-asa ang mukha. Ano ang resulta, sir? Tanong ni Manong Lito na may tensyon. Inilapag ni Kapitan Alex ang isang makapal na folder sa mesa. Ang preliminary autopsy report ay nagpapakita na lahat ng biktima ay namatay sa parehong paraan. Mayroong malinis na hiwa sa ilang bahagi ng katawan, lalo na sa paligid ng dibdib at tiyan. Ang hiwa na iyon ay hindi basta-basta, kundi resulta ng bihasang kamay. Agad na nagkagulo ang silid, ang ilan ay nangilabot. Ibig sabihin, hinukay sila, tanong ni Aling Nena na nanginginig ang boses. Matatag na sagot ni Kapitan Alex. Hindi hinukay para iligtas, kundi para kumuha ng isang bagay. Ilang organ ng katawan ang nawawala. Atay, kidney, at mayroon pang ang hindi nakita ang baga. Agad na natahimik ang kapaligiran, tila mabigat ang paghinga ng mga tao, na parang dinidiin ang kanilang dibdib ng isang bagay na hindi nakikita. Kung gayon, hindi lamang ito pagpatay, bulong ng isang matandang lalaki. Ito ay organ trafficking. Agad na nagpalutang ng maputlang mukha ang mga salitang iyon sa silid, ang mga bulungan ay naging gulo. Sa loob ng matagal na panahon, ang mga residente ay nagdududa lamang tungkol sa sumpa, mangkukulam o itim na ritual. Ngunit ang katotohanan na kanilang kinakaharap ay mas nakakatakot. Isang napakaplano na krimen ng tao. Si June na kanina pa nagpipigil ay sa wakas ay tumayo. Kung ang lahat ng biktima ay pinatay sa parehong paraan, nangangahulugan ito na hindi ito trabaho ng isang gabi. Matagal na itong nangyayari marahil sa loob ng maraming taon. At ang bahay na yon ay sinasadya na gawing imbakan. Tumango si Kapitan Alex. Iyan ang iniisip namin. Ang bahay na yon ay hindi lamang tirahan, kundi isang laboratorio ng kamatayan. At ang mas kakaiba, napakalinis ng paraan ng paghiwa na ito. Hindi gawa ng isang ordinaryong tao. Ang salarin ay may kaalaman sa medisina o espesyal na karanasan. Lahat ng mata ay tila sabay-sabay na tumingin sa isang pangalan na matagal nang bumabagabag sa kanilang isipan. Mang Tonyo, ang albularyo na yon, mahinang sabi ni Aling Meli. Dati ay kilala siya sa mga kakaibang paraan ng paggamot. Maraming nagsasabi na may kaalaman siya sa medisina, ngunit hindi malinaw kung saan galing. Umubo ng malakas si Manong Lito, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Hindi tayo dapat agad na magbintang ng walang ebidensya. Matagal nang naiulat na patay si Tonyo, ngunit wala namang bangkay. Agad na sumagot si June, kung totoo na patay siya, nasaan ang ebidensya? Baka buhay pa siya at gawa niya ang lahat ng ito. Nagkagulo ang silid. Ang ilang residente ay sumuporta kay John, ang iba naman ay natatakot na pag-usapan pa si Tonyo.
Ang pangalan ng albularyo ay tila nagdadala ng sariling sumpa. Itinaas ni Kapitan Alex ang kanyang kamay, nagbibigay ng senyas upang tumahimik ang lahat. Hindi namin sinasarahan ang posibilidad na si Tonyo ay sangkot. Ngunit mayroong mas nakakabahalang bagay. Mula sa mga talaan ng baryo, ang ilan sa mga huling biktima na nawala ay naiulat na pumupunta pa rin sa bahay na iyon, kahit na naiulat na namatay si Tonyo. Ibig sabihin may ibang tao na sangkot. Lahat ng mata ay napalingon kay Manong Lito. Nagulat ang kapitan ng baryo. Nagbago ang kanyang mukha at naging maputla. Ano ang ibig mong sabihin, Kapitan Alex? Nanginginig niyang tanong. Ibig sabihin, maaaring mayroong partido sa baryong ito na mas maraming alam tungkol sa bahay na iyon, ngunit sinasadya na manahimik, sagot ni Kapitan Alex na patag. Agad na nagkagulo ang mga tsismis. Ilang residente ang nagkatinginan. Ang ilan ay tumingin sa kapitan ng baryo na may pagdududa. Nakatitig si Jun ng matalim kay Manong Lito. Mayroong isang bagay sa ekspresyon ng kapitan ng baryo na hindi niya maintindihan. Simula pa lamang. Siya ay tila masyadong kinakabahan tuwing nababanggit ang pangalan ni Tonyo. Isinara ni Kapitan Alex ang forensic folder at tumayo. Ang malinaw, hindi lamang ito kaso ng nawawalang tao. Ito ay sistematikong pagpatay. Kami ay maghuhukay ng mas malalim at sinuman ang sangkot, maaga o huli ay malalantad. Matapos ang pulong, nagkalabasan ang mga residente na balisa ang mukha. Marami ang hindi nangahas na magsalita ng malakas, natatakot na kung ang kanilang hinala ay mali ang pinatutungkulan. Ngunit ang takot ngayon ay nagbago ng anyo. Hindi na sa mga multo o masasamang espiritu, kundi sa mga tao na maaaring naninirahan sa kanilang sarili. Samantala, mag-isa lang na nakaupo si Jun sa hagdanan ng balay ng baryo. Nakatitig siya sa tahimik na kalsadang lupa. Magulo ang kanyang isip. Patuloy na lumilitaw ang mga anino ng kanyang kapatid na si Danny. Kung totoo na ang kanyang kapatid ay isa sa mga biktima, nangangahulugan iyon na ang kanyang bangkay ay hindi nabuo. Ang isip na iyon ay nagpabagsak sa kanyang puso. Ngunit higit pa roon, nararamdaman ni Jun na mayroong kakaiba. Kung totoo na si Tonyo ang gumawa nito, bakit siya pumili ng mga biktima mula sa baryong ito? At bakit tila may tinatago ang kapitan ng baryo? Mahina niyang bulong. Ang tanong na iyon ay nakabitin sa hangin. Walang makasagot. Ngunit alam ni Jun ang isang bagay, ang lihim sa likod ng bakanting bahay ay hindi pa lubusang nalalantad at ang mas nakakatakot na katotohanan ay naghihintay pa sa harap ng kanilang mga mata. Mabilis na bumaba ang gabi sa Barangay Maligaya. Matapos kumalat ang balita ng resulta ng forensic, lalong lumala ang kapaligiran ng baryo. Bihira nang nangahas ang mga residente na lumabas ng bahay paglubog ng araw. Madilim ang mga kalsada na tanging ang mga lampara ng langis sa mga teras ng bahay ang nagbibigay liwanag. Ngunit sa balay ng baryo ay maliwanag pa rin ang ilaw. Nakaupo si Kapitan Alex sa harap ng mesa, sinusuri ang mga report ng nawawalang tao na nakolekta mula sa mga residente. Mahaba ang listahan, mas marami kaysa sa inaasahan niya. Bawat pangalan ay nagdadala ng kwento ng kalungkutan. Mayroong nawalan ng anak, mayroong nawalan ng kapatid, at mayroon ding nawalan ng asawa ng walang bakas. Sa tabi niya, tumulong din si Jun sa pagtutugma ng listahan sa notebook ng mga pasyente ni Albularyo Tonyo na natagpuan noon. Sir, tingnan niyo ito. Nandoon ang pangalan ni Danny. Pareho ang taon ng pagkawala niya sa talaan ni Tonyo. Nanginginig ang boses ni Jun nang banggitin niya ang pangalan ng kanyang kapatid. Dahan-dahang tumango si Kapitan Alex. Nakikiramay ako, Jun, ngunit tandaan, bawat pangalan sa listahang ito ay ebidensya. Sa pamamagitan ng ebidensya, malalantad natin kung sino ang utak sa likod ng lahat ng ito. Bago pa sila magpatuloy, bumukas ang pinto ng balay ng baryo. Pumasok si Manong Lito, pagod ang mukha ngunit balisa ang mga mata. Kapitan Alex, kailangan bang gamitin pa ang balay ng baryo ngayong gabi? Balisa ang mga residente dahil sa dami ng pulis dito. Natatakot sila na isipin na ang baryo natin ay may multo. Tinignan siya ni Kapitan Alex ng malalim. Dahil doon kailangan nating ipagpatuloy ang trabaho. Kung hindi agad malalantad ang kasong ito. Hindi lamang ang baryong ito, kundi ang buong Palawan ay magkakagulo. Hindi tayo maaaring huminto ngayon. Ngumiti si Manong Lito, naninigas at umupo sa sulok ng upuan.
Pinisil-pisil niya ang kanyang salakot na laging bitbit niya. Pinansin ni June ang kanyang mga galaw. Mayroong kakaiba. Simula pa lamang, tila laging sinusubukan ng kapitan ng baryo na itago ang usapan tungkol kay Tonyo. Lalong tumindi ang tensyon nang pumasok ang isang pulis na may bagong folder. "Sir, nakahanap kami ng kakaibang talaan sa opisina ng baryo," ulat niya. Mayroong listahan ng mga mahihirap na residente na nakatanggap ng tulong, ngunit ang ilan sa mga pangalan sa listahang ito ay pareho sa pangalan ng mga biktima. Agad na nagulat si Manong Lito. Wala itong kaugnayan. Ang listahan ng tulong ay para sa mga mahihirap na residente. Walang kaugnayan sa kasong ito. Ngunit, tumaas ang kanyang boses na nagpatahimik sa silid. Kinuha ni Kapitan Alex ang folder at binuklat-buklat ito. Kawili-wili. Ang mga pangalan na ito ay hindi lamang tumugma sa listahan ng mga biktima, kundi ang huling petsa ng tulong ay malapit din sa oras na sila ay naiulat na nawala. Naramdaman ni June ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. "Ano ang ibig sabihin, sir?" Ang kapitan ng baryo ang pumili sa kanila para maging biktima, malakas niyang tanong. "Ingatan mo ang iyong pananalita, binata," biglang sigaw ni Manong Lito. Pula ang kanyang mukha, pinagpapawisan sa kanyang sentido. "Hindi ako kailanman sangkot sa kasuklam-suklam na bagay na yon." Nananatiling kalmado si Kapitan Alex. Walang nagbibintang kay Manong Lito, ngunit ang mga katotohanan sa lugar ay kailangang ipaliwanag. Paano nangyari na ang listahan ng tulong ng baryo ay tumugma sa listahan ng mga nawawalang biktima? Mayroon ba kayong tinatago? Hindi sumagot si Manong Lito, tumayo, naglakad-lakad sa silid at pagkatapos ay yumuko. Mula sa labas ay narinig ang ingay ng mga residenteng nagkukumpulan. Mukhang narinig nila ang maliit na kaguluhan sa loob ng balay ng baryo. Isang ina ang biglang sumigaw mula sa labas. "Manong Lito, ang anak ko ay huling nakitang kasama mo bago nawala. Pakiusap, sagutin mo kung saan siya pumunta." Ang boses na yon ay lalong nagpakagulo sa mga tao. Naggangalit ang ngipin ni Manong Lito. "Paninirang puri ito. Lahat ng ito ay paninirang puri." Binigyan ni Kapitan Alex ng senyas ang kanyang mga kasamahan upang pakalmahin ang mga residente. Ngunit kumalat na ang pagdududa. Nang gabing iyon, ang pangalan ni Manong Lito ay sinimulang tingnan sa ibang paraan. Hindi na bilang tagapagtanggol ng baryo, kundi bilang isang tao na maaaring nagtatago ng malaking lihim. Matapos magkalabasan ang mga tao, muling natahimik ang balay ng baryo. Si June ay nakatitig pa rin ng matalim kay Manong Lito. "Kung totoo na hindi kayo sangkot, patunayan nyo, huwag kayong patuloy na umiiwas. Dahil kung hindi, lalo lang kayong magmumukhang kahina-hinala." Lumingon si Manong Lito na pula ang mga mata. "Hindi mo alam ang lahat, June, may mga bagay na hindi masabi. Huwag kang magsalita ng walang alam dahil buhay ang nakataya." Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay John, mayroong banta at takot sa boses ng kapitan ng baryo. Tila siya ay nakatali sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na hindi niya kayang labanan. Si Kapitan Alex na nakarinig nito ay agad na isinulat sa kanyang isip. Alam niya na ang pinto patungo sa katotohanan ay nagsisimulang magbukas at ang susi ay nasa kamay ni Manong Lito. Kailangan lamang maghintay ng oras hanggang sa malantad ang lahat ng lihim. Nang gabing iyon, umulan ng malakas sa barangay Maligaya. Sa likod ng tunog ng pag-ulan at pagkidlat, dahan-dahang lumabas ang madilim na lihim. Isang lihim na hindi lamang may kaugnayan sa nakaraang buhay ni Albulario Tonyo, kundi pati na rin ang pagkakasangkot ng isang taong pinagkakatiwalaan bilang pinuno ng baryo. Nang umagang iyon, nababalutan ng makapal na hamog ang barangay Maligaya. Basang-basa ang kalsadang lupa pagkatapos ng ulan kagabi at ang mamasa-masang hangin ay lalong nagpadilim sa kapaligiran. Sa kapehan malapit sa tulay na kahoy, nagtipon ang mga residente na bumubulong sa pagkabalisa. Hindi na nila pinag-uusapan ang palayan o ang presyo ng bigas, kundi ang nakakatakot na balita na kumakalat sa bawat bibig. Sabi nila, nang suriin ng pulisya ang mga bangkay, may nawawalang bahagi ng katawan, bulong ng isang matandang lalaki na maputla ang mukha. Sumagot ang isang ina, narinig ko rin. Kidney, puso, at maging ang mga mata ay hindi kumpleto. Ibig ba sabihin nito, hindi lamang pinatay ang mga biktima, kundi ibinenta rin? Mabilis na kumalat ang bulungan na parang apoy na sumusunog sa tuyong damo.
Lalong natakot ang mga residente at ang kanilang tingin ay nakatuon sa bakanteng bahay na iniwan ni Albulario Tonyo na ngayon ay mahigpit na binabantayan ng pulisya. Ang bahay na iyon ay parang simbolo ng sumpa, isang lugar kung saan ang mga inosenteng buhay ay inilibing sa misteryo. Sa pansamantalang opisina ng investigasyon, nakatanggap si Kapitan Alex ng bagong ulat mula sa forensic team. May tensyon ang mukha, binuksan niya ang folder sa harap ni John na dumalo bilang testigo ng pamilya ng biktima. Pinapatunayan ng ulat na ito ang kumakalat na balita, dahan-dahang sabi ni Kapitan Alex. Karamihan sa mga bangkay ay nawawalan ng mahahalagang organ. Mayroong malinis na pattern ng pagkuha na parang ginawa ng isang taong bihasa sa paggawa nito. Kinuyom ni June ang kanyang kamao. Ibig sabihin, hindi lamang ito pagpatay, sir. Mayroong isang madilim na negosyo sa likod nito. Tumango si Kapitan Alex. Iyan ang pinag-aralan namin. At mayroon pang isang bagay. Sa ilang katawan ng biktima ay natagpuan ang mga bakas ng espesyal na marka tulad ng maliit na hiwa sa pulso. Maaari itong maging code o tanda ng pagkakakilanlan. Natahimik si John, lumipad ang kanyang isip sa kanyang kapatid na si Danny na hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan ang bangkay. Kung totoo na ang mga biktima ay ginawang bahagi ng organ trafficking network, ano ang nangyari kay Danny? Buhay pa ba siya? O nagkaroon na ng parehong kapalaran sa 10-10 iba pang bangkay? Samantala, lalong lumilitaw ang pagkabalisa ni Manong Lito. Tuwing may meeting, sinusubukan niyang iwasan ang usapan tungkol sa nawawalang organ. Huwag kayong basta-basta magpakalat ng balita. Kung masyadong maraming malaman ang mga residente, maaari silang magpanik. Maaaring magkagulo ang baryong ito, malakas niyang sabi. Ngunit ang kanyang boses ay lalo lamang nagpatindi sa pagdududa. Ang ilang residente ay nangahas na bumulong sa likod niya na mas marami ang alam ng kapitan ng baryo kaysa sa kanyang inaamin. Nang gabing iyon, naglakad pa uwi si June sa tahimik na daanan. Natakpan ng ulap ang buwan, tanging ang tunog ng mga kuliglig ang kasama niya. Nang dumaan siya sa bahay ni Tonyo, huminto siya sandali. Mula sa loob ng bahay, narinig ang isang mahinang tunog na parang kaluskos ng bakal. Pinatalas ni June ang kanyang pandinig, bumilis ang tibok ng kanyang puso. May tao pa ba sa loob? Mahina niyang bulong. Halos lumapit na siya ng isang boses mula sa likod ang nakagulat sa kanya. John, huwag kang masyadong lumapit sa bahay na yon sa gabi. Si Kapitan Alex pala ang dumating kasama ang 2 pang pulis. Narinig din namin ang kakaibang tunog mula sa loob. Ngunit huwag kang pabigla-bigla. Ang bahay na yon ay maaaring nagtatago pa rin ng lihim. Maingat silang pumasok. Madilim at mabaho ang silid. Inilawan ng flashlight ang mga dingding na puno ng tuyong itim na mansa. Sa sulok, isang lumang kahoy na pinto ang nakabukas ng kaunti. Tinulak ito ni Kapitan Alex at nakakita sila ng hagdanan na pababa sa ilalim ng lupa. Malamig at mamasa-masa ang silid sa ilalim ng lupa. Mayroong lumang operating table na kinakalawang, mga surgical knife, at mga bote na may kakaibang likido. Sa estante na gawa sa kahoy ay mayroong 10 luma na medical record. Ang ilan ay sulat kamay. Kinuha ni June ang isa at binasa na nanginginig ang boses. Kaliwang bato, failed to sell. Puso, kinuha na. Mata, ipinadala na. Binitawan ni June ang aklat. Maputla ang kanyang mukha. Diyos ko. Kaya pala. Hindi lamang ito pagpatay. Ito ay negosyo ng organ ng tao. Mahigpit na ipinikit ni Kapitan Alex ang kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa silid. At ang lahat ng talaan na ito ay isinulat ng isang tao, si Tonyo. Ngunit kumbinsido ako na hindi siya nag-iisa. Lumabas sila mula sa silid sa ilalim ng lupa na may mabigat na pakiramdam. Nang gabing iyon, lalong luminaw ang katotohanan. Ang mga natagpuang bangkay ay simula pa lamang ng mas malaking krimen. Hawak ni June ang balikat ni Kapitan Alex. Kung totoo na mayroong international network sa likod nito, ano ang mangyayari sa baryo natin, sir? Ginawa ba ring biktima si Danny? Tinignan siya ni Kapitan Alex na puno ng kumpiyansa. Hanggat hindi natin natatagpuan si Danny, isipin na buhay pa siya. At kung totoo na sangkot ang kapitan ng baryo, maaga o huli ay hindi na siya makapagtatago pa. Sa malayo, nag-iingay ang mga aso. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila nagdadala ng bulong ng mga espiritu ng biktima na humihingi ng katarungan.
Hindi na kailanman magiging pareho ang Barangay Maligaya matapos malantad ang lihim na ito. Nang umagang iyon, mabigat pa rin ang hangin sa Barangay Maligaya dahil sa hamog. Ngunit mas masikip ang pakiramdam sa balay ng baryo kaysa karaniwan. Matapos matuklasan ang silid sa ilalim ng lupa sa bahay ni Albulario Tonyo, kumalat ang balita na parang apoy sa tuyong palayan. Nagtipon ang mga residente, ang ilan ay galit, ang ilan ay takot. Gusto nila ng sagot, ngunit ang mga sagot na mayroon ay nagdulot lamang ng mas maraming tanong. Sa silid ng pulong, inilagay ni Kapitan Alex ang tumpok ng mga folder na naglalaman ng resulta ng pagsusuri sa mga medical record na natagpuan sa ilalim ng lupa. Sa matatag na boses, ipinaliwanag niya sa kanyang koponan at ilang residente na pinayagang dumalo. Lahat ng ito ay nagpapakita na si Tonyo ay hindi nag-iisa. Mayroong mga talaan ng pagpapadala na nakasulat sa banyagang wika. Maging ang ilan ay binabanggit ang pangalan ng malalaking lungsod sa ibang bansa. Hindi ito maliit na gawain. Ito ay isang malaking network. Agad na nagkagulo ang mga residenteng naroroon. Isang lalaki ang sumigaw, ibig sabihin, ang mga bangkay ay ipinadala sa ibang bansa, kaya ang baryo natin ay ginawa lamang na imbakan. Bumuntong hininga ng malalim si Kapitan Alex. Malamang ganoon nga, at nangangahulugan iyon na mayroong daanan ng paglabas at pagpasok na matagal nang hindi napapansin. Si June na kanina pa nakaupo sa sulok ng silid ay biglang tumayo. Kung gayon, sino ang tumutulong sa kanila? Hindi maaaring mag-isa si Tonyo na makapagdala ng ganoon karaming biktima ng walang kasangkot na tao sa baryo. Agad na napatingin ang lahat kay Manong Lito, ang kapitan ng baryo na nakaupo na maputla ang mukha. Sinusubukan niyang pigilan ang tingin ng mga tao, ngunit matalim ang tingin ng mga residente. Sinabi ko na hindi ako sangkot. Tumaas ang boses ni Manong Lito. Hawak niya ang mesa. Ako ay isang ordinaryong kapitan ng baryo lamang. Kung mayroong malaking network na yon, labas na yon sa aking kontrol. Ngunit hindi nasisiyahan si Kapitan Alex. Kinuha niya ang isang maliit na papel mula sa folder. Ngunit ito ay isang travel permit na may pirma nyo, Manong Lito. Ginamit ang dokumentong ito para maghatid ng mga kargamento patungo sa isang maliit na daungan sa hangganan at ang petsa nito ay tumugma sa oras na nawawala ang ilan sa mga biktima. Agad na natahimik ang silid. Naramdaman ni June na nahihirapan siyang huminga. Kaya totoo na sangkot kayo, malakas niyang sigaw. Nagmamadaling tumayo si Manong Lito. Puno ng pawis ang kanyang mukha. Hindi ko alam na ginamit iyon para sa krimen. Pumirma lang ako sa sulat dahil hiningi. Akala ko iyon ay para sa distribusyon ng ani. Hindi ko alam na mayroong mga bangkay o organ na kasangkot. Lalong uminit ang galit ng mga residente sa labas ng silid. Mula sa bintana, narinig ang mga boses na humihingi ng sagot. Dakipin ang kapitan ng baryo, tiyak na kasama siya sa larong ito, sigaw ng ilan. Binigyan ni Kapitan Alex ng senyas ang kanyang mga tauhan upang pakalmahin ang mga tao. Alam niya na ang sitwasyon ay maaaring maging gulo anumang oras. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Manong Lito. Manong, kailangan mong maging tapat. Kung patuloy kang magsisinungaling, hindi ka namin mapoprotektahan. Sino ang nag-utos sa iyo na pirmahan ang sulat na ito? Matagal na yumuko si Manong Lito at pagkatapos ay mahina ang kanyang boses, halos bumubulong. Hindi ko masabi ang pangalan niya. Kung ilalantad ko, magiging biktima ang pamilya ko. Ang taong iyon ay hindi lamang isang kriminal. Mayroon siyang mahabang kamay hanggang sa ibang bansa. Ang mga salitang iyon ay nagpakilabot sa lahat ng tao sa silid. Ibig sabihin, mayroong isang anino na mas makapangyarihan kaysa kina Tonyo at Lito. Isang figura na matagal nang nagtatago sa likod ng mga anino ng organ trafficking network. Tinignan ni June si Manong Lito na may luha sa mata. Kung patuloy kayong tahimik, kung gayon, ang dugo ng kapatid ko na si Danny ay masasayang. Lahat ng biktima ay masasayang. Handa ba kayong pananagutan iyan habang buhay? Natahimik si Manong Lito, nanginginig ang kanyang labi. Sa unang pagkakataon, tila marupok ang matandang mata na iyon. Hawak niya ang kanyang ulo, na parang may malaking bigat na dumidiin sa kanya. Gusto ko lang na maging ligtas ang pamilya ko, ngunit habang tumatagal akong tahimik, lalo akong nalulubog. Lumapit si Kapitan Alex at tinapik ang kanyang balikat. Kung totoo iyan, kung gayon, ang pinakamahusay na paraan upang protektahan ang iyong pamilya ay ilantad ang lahat ng ito.
Kaya namin kayong protektahan, ngunit kung handa kang magsalita. Lalong tumindi ang tensyon. Sa labas, patuloy pa rin ang ingay ng mga residente. Sa loob, tila tumigil ang oras. Tumayo si Manong Lito na humihina ang mga hakbang at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Sige, magsasabi ako, ngunit kailangan niyong mangako na walang sinuman sa aking pamilya ang masasaktan." Pigil hininga si Jun ng gabing iyon, kumbinsido siya na isang malaking lihim ang malalantad. Isang lihim na makakapagpabago sa lahat at maglalapit sa kanila sa tunay na utak sa likod ng nakakatakot na trahedya sa Barangay Maligaya. Nang gabing iyon, tila nababalutan ng takot ang balay ng baryo. Naghihintay pa rin ng katiyakan ang mga residente na nagkukumpulan sa labas. Samantala, sa loob ng silid, nakaupo si Manong Lito sa mahabang upuan na nanginginig ang katawan. Tila ang bigat na kanyang pinapasan sa loob ng maraming taon ay handa na niyang bitawan. Matatalim na tinignan siya ni Kapitan Alex, naghihintay ng mga salitang mahirap lumabas mula sa bibig ng isang kapitan ng baryo na matagal nang itinuturing na tagapagtanggol ng mga tao. Nakatayo si Jun malapit sa bintana, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niya na ngayong gabi ay mayroong malaking malalantad. Bumuntong hininga ng malalim si Manong Lito. Mayroong isang lalaki, ang pangalan niya ay Ramon Reyes. Hindi siya taga-baryong ito, ngunit ang lahat ng mga kriminal na kaganapan dito ay nauwi sa kanya. Agad na natahimik ang silid. Ang pangalan na iyon ay bago sa karamihan ng mga tao, ngunit ang paraan ng pagbigkas ni Manong Lito ay nagpakilabot sa lahat. Sino siya? Seryosong tanong ni Kapitan Alex. Si Ramon ay isang negosyante mula sa labas ng Palawan. Sa labas ay mukha siyang kagalang-galang, mayroon siyang kumpanya ng export ng produkto ng agrikultura. Ngunit iyon ay maskara lamang. Sa totoo, nagpapatakbo siya ng isang organ trafficking network sa tuso na paraan. Nagtatrabaho si Tonyo para sa kanya. Ako, nahirapan si Manong Lito na magsalita. Napilitan akong tumulong dahil binantaan ni Ramon ang aking pamilya. Humakbang si John, puno ng galit ang mukha. Kaya pala alam nyo pala na si Tonyo ay nagtatrabaho para sa taong iyon at patuloy kayong nanahimik. Yumuko ng malalim si Manong Lito. Wala akong pagpipilian. Nang una akong tumanggi, nakatanggap ako ng litrato ng aking pamilya na sinusundan. Ako ay isang kapitan ng baryo lamang, Jun, paano ko lalabanan ang isang tao na may kapangyarihan hanggang sa ibang bansa? Pinindot ni Kapitan Alex ang kanyang daliri sa mesa, mabilis ang kanyang isip. Kung totoo na si Ramon ang utak nito, kung gayon, mas malaki ang network na ito kaysa sa inaakala namin. Ang mahalagang tanong, siya rin ba ang nagdala kay Danny? Nagulat si Jun, agad na nanliit ang kanyang mga mata. Buhay pa ba si Danny? Tanong niya na puno ng pag-asa. Matagal siyang tinignan ni Manong Lito. Hindi ako sigurado, ngunit narinig ko na binanggit ni Tonyo na mayroong isang binata na itinago pa, sabi niya, para sa special order. Hindi ko alam kung si Danny iyon, ngunit ang edad niya ay tumutugma. Ang maliit na pag-asa na iyon ay nagpaninigas kay John, kung gayon, kailangan nating hanapin siya bago pa huli ang lahat. Tumango si Kapitan Alex. Ngunit kailangan nating maging maingat. Kapag nalantad ang pangalan ni Ramon, sigurado akong malalaman niya at susubukan niyang burahin ang lahat ng bakas kasama na ang mga testigo. Tila pinapatunayan ang kanyang mga salita, biglang narinig ang malakas na putok mula sa labas ng balay ng baryo. Napatayo ang lahat. Naghiyawan sa takot ang mga residente. Ilang tumakbo patungo sa pinagmulan ng tunog. Nagmamadaling lumabas ang mga pulis na nagbabantay. Sumandal si Jun sa bintana. Pumutok ang gulong ng kotse, tanong niya. Isang pulis ang tumakbo papasok. Hindi, sir. Putok ng baril iyon. Mayroong bumaril sa isa sa mga guard post. Agad na tumayo si Kapitan Alex. Mabilis. I-lock ang pinto. Protektahan ang lahat ng tao sa loob. Namutla si Manong Lito, nanginginig ang kanyang katawan. Sinabi ko na hindi sila mananahimik. Kapag nabanggit ko ang pangalang iyon, sigurado silang alam nating lahat na nasa panganib tayo. Mahigpit na kinuyom ni Jun ang kanyang mga kamay, halo-halong takot at galit. Kung nangahas silang bumaril sa baryong ito, nangangahulugan iyon na ang katotohanan na hawak natin ay nakamamatay para sa kanila. Ngunit hindi ako atras. Hahanapin ko si Danny, anuman ang panganib. Tinignan siya ni Kapitan Alex na puno ng respeto.
Ang iyong katapangan ang magiging susi, June, ngunit tandaan, kinakaharap natin ang isang network na may pera, armas, at tao. Simula ngayon, wala sa atin ang gagawa ng mag-isa. Sa labas, lalong lumala ang kaguluhan. Sumisigaw sa takot ang mga residente. Sinusubukan ng ilang pulis na pakalmahin. Ang tahimik na gabi ay naging battleground ng takot. Itinakip ni Manong Lito ang kanyang mukha gamit ang kanyang dalawang kamay. Hindi niyo naiintindihan. Si Ramon ay hindi lamang isang negosyante. May kaugnayan siya sa mga matataas na opisyal, maging sa mga otoridad na dapat ay nagpoprotekta sa atin. Kung lalabanan niyo siya, ituturing kayong kaaway ng Estado. Kinuyom ni Kapitan Alex ang kanyang kamao. Kung gayon, kailangan nating maging matalino. Hindi lamang natin nilalabanan ang mga kriminal, kundi pati na rin ang anino na nagpoprotekta sa kanila. Ang tanging paraan ay mangolekta ng pinakamatibay na ebidensya. At pagkatapos ay ilabas siya sa liwanag. At nangangahulugan iyon na kailangan nating kumilos ng mas mabilis kaysa sa kanila. Tinignan ni June si Manong Lito. Kung talagang gusto ninyong protektahan ang inyong pamilya, kung gayon, huwag kayong tumigil sa pagsasalita. Sabihin niyo ang lahat ng alam niyo tungkol sa paraan ng pagtatrabaho ni Ramon. Sino-sino ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mga ruta, maging ang mga lugar na narinig niyo. Bumuntong hininga ng malalim si Manong Lito at pagkatapos ay tinignan si June at Kapitan Alex na pagod ang tingin. Sige, sasabihin ko ang lahat. Ngunit pagkatapos nito, hindi na kailanman magiging pareho ang buhay natin. Sa labas, humihip ang hangin ng gabi na nagdadala ng amoy ng pulbura na tumutusok. Ang barangay Maligaya ngayon ay hindi lamang saksi sa trahedya, kundi isang nakatagong battleground sa pagitan ng mga ordinaryong residente na naghahanap ng katotohanan at isang madilim na network na sinusubukang itago ito ng mahigpit. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang pangalan ni Ramon Reyes ngayon ay nakatayo bilang isang itim na anino na nagbabanta. Isang figura na kailangan ibagsak kung gusto nilang wakasan ang terorismo. Ang balai ng baryo na karaniwang lugar ng pulong ng mga residente ay ngayon ay naging tahimik na silid ng interogasyon. Lalong lumalalim ang gabi, ngunit ang mga mata ng lahat ng tao sa loob ng silid ay gising na gising. Sa labas, mahigpit pa ring nagbabantay ang pulisya pagkatapos ng nakaraang insidente ng pamamaril. Nakaupo si Manong Lito na pagod ang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang magsimula siyang magsalita. Hindi kailanman nag-iisa si Ramon. Mayroon siyang 3 pinagkakatiwalaang tao na nag-aayos ng ruta ng distribusyon. Isang tao ang nag-aayos ng pagkuha ng mga biktima, ang isa naman ay nag-aayos ng transportasyon, at ang isa pa ay nag-aayos ng pagbebenta ng organ sa ibang bansa. Lumapit si Kapitan Alex, sinusulat ang bawat salita. Sino sila? Sabihin ang kanilang pangalan. Ang una ay si Nestor, isang nurse. Paano niya kinukuha ang mga organ nang hindi nasisira? Madalas siyang magtrabaho kasama ni Tonyo. Ang pangalawa ay si Mang Kiko. Isang may-ari ng bodega sa labas ng lungsod. Ang kanyang bodega ang naging transit point bago ilabas ang mga organ. At ang huli ay si Rogelio. Siya ang may international connection. Madalas siyang maglakbay sa ngalan ng negosyo. Ngunit ang totoo ay nagdadala siya ng organ ng tao sa pamamagitan ng iligal na ruta ng export. Natahimik ang silid. Nabatid ng lahat kung gaano kaorganisado ang network na ito. Hindi lamang isang baliw na albularyo o isang takot na kapitan ng baryo, kundi isang sistema ng krimen na maayos na tumatakbo. Parang isang malaking kumpanya. Yumuko si June, nanigas ang kanyang panga. Kung gayon, malaki ang posibilidad na si Danny ay nasa kamay ng isa sa kanila. Baka nasa bodega pa, baka nadala na sa labas. Nahirapan siyang magsalita. Tinapik ni Kapitan Alex ang kanyang balikat. Hindi pa tayo dapat sumuko. Ang impormasyon na ito ang nagbubukas ng daan para sa atin. Ngunit kailangan nating maging matalino sa pagdalaw. Kung magkamali tayo ng hakbang, maaaring burahin nila ang bakas at mawawala sa atin ang lahat ng ebidensya. Nilunok ni Manong Lito ang kanyang laway. Kailangan niyong malaman na lagi silang gumagalaw sa mga ruta na hindi napapansin. Mayroong isang maliit na daungan sa tabi ng ilog. Hindi kalayuan mula sa kalapit na baryo. Mula doon dinala ang mga organ sa labas. Pumirma ako ng shipping permit para sa kanila nang hindi ko alam kung ano talaga ang laman nito.
Tinignan ni June si Manong Lito na matalim ang tingin. Bakit ngayon niyo lang sinasabi ang lahat ng ito? Nanginginig ang boses ni Manong Lito. Dahil takot ako. Tuwing gusto kong tumanggi, may banta na dumarating. Binabato ang bahay ko o biglang may mga estranghero na nagbabantay sa pamilya ko. Pakiramdam ko ay isang ibon na nakakulong hanggang sa malantad ang lahat ng ito. Bumuntong hininga ng malalim si Kapitan Alex. Manong Lito, napakahalaga ng iyong testimonya. Ngunit nangangahulugan din iyon na ang buhay niyo ngayon ay nasa panganib. Simula ngayong gabi, kayo at ang inyong pamilya ay aming poprotektahan. Tumango lamang si Manong Lito, naluluha ang kanyang mga mata. Sana matapos na ang lahat ng ito. Ayoko na ang mga anak at apo ng baryong ito ay mamuhay sa anino ng kadiliman. Sa labas, nagsimulang humina ang ingay ng mga residente. Ngunit mabilis pa rin kumalat ang mga tsismis. Ang mga bagong pangalan na binanggit ni Manong Lito ay naging usap-usapan sa bawat sulok ng baryo. Ang ilan ay nakadama ng kaluwagan dahil unti-unting nalalantad ang katotohanan. Ngunit ang ilan naman ay lalong natakot. Paano kung ang mga pinagkakatiwalaang tao ni Ramon ay dumating sa baryo at maghiganti? Nakaupo si June sa sulok ng silid. Hindi matahimik ang kanyang isip. Naalala niya muli ang ngiti ni Danny, ang tunog ng tawa ng kanyang kapatid, at ang kanilang pangako na mag-ingatan. Ngayon, ang lahat ng anino na iyon ay halo-halong pagkabalisa na tumutusok. Kailangan kong hanapin si Danny, mahina niyang bulong. Narinig siya ni Kapitan Alex. Hahanapin natin siya ng magkasama. Ngunit huwag kang pabigla-bigla, June, ang ating kalaban ay hindi ordinaryong tao. Mayroon silang pera, armas, at maging koneksyon sa mga maimpluwensyang tao. Kailangan nating kumilos ng may estratehiya. Tumango si June, ngunit nananatiling nagliliyab ang kanyang mga mata. Handa ako, sir. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Biglang pumasok ang isa sa mga pulis na nagmamadali. Kapitan Alex, may nakita kami malapit sa guard post na binira kanina. Mayroong sulat. Binuksan ni Kapitan Alex ang sulat, malinaw na nabasa ang magaspang na sulat kamay. Tumigil na kayo sa paghahanap ng hindi kailangan hanapin. Kung hindi, isa-isa ang mga residente ng baryo ang magiging susunod na bangkay. Ang sulat na iyon ay nagpatahimik sa lahat ng tao. Nagngangalit ang ngipin ni June, akala nila ang pagbabanta ay makapagpapaatras sa atin. Hindi. Ito ay patunay na takot sila na makita natin ang isang bagay. Kinuyom ni Kapitan Alex ang sulat. Matatag ang kanyang mukha. Tama. Hindi ito oras para umatras. Sa halip, ngayon kailangan nating kumilos ng mas mabilis bago pa sila maglunsad ng susunod na atake. Ipinikit ni Manong Lito ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi niyo alam kung gaano kalupit si Ramon at ang kanyang mga tao. Hindi ito ordinaryong banta. Kung patuloy kayong aabante, ang baryong ito ay maaaring maging patayan. Gayunpaman, diretso ang tingin ni June kay Manong Lito. Mas mabuti ang lumaban sa krimen kaysa mamuhay ng habambuhay sa takot. Naniniwala ako na ang mga biktima ay naghihintay ng katarungan at sisiguraduhin kung hindi si Danny ang isa sa kanila. Nagbago ang kapaligiran ng silid at naging tahimik, puno ng determinasyon. Alam ng lahat na ang susunod na hakbang ay maglalapit sa kanila sa panganib, ngunit maglalapit din sa kanila sa katotohanan. Nang gabing iyon, umulan ng malakas, maputik at madulas ang mga kalsada. Nang dahan-dahang lumiko ang kotse ng pulisya, patungo sa labas ng lungsod, kung saan nakatayo ang bodega ni Mang Kiko. Malaki ang gusali, kumupas ang pintura ng dingding na may kinakalawang na pinto ng bakal na mahigpit na nakakandado. Mula sa labas, ang bodega ay tila tahimik na parang matagal nang inabandona. Ngunit alam ni Kapitan Alex na madalas na mapanlin lang ang hitsura. Huwag kayong magpabaya, matatag niyang sabi. Ang ganitong lugar ay karaniwang mayroong lihim na daanan palabas. Kailangan nating kumilos ng mabilis at tahimik. Nakaupo si June sa likod, matalim ang tingin sa bodega. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kumbinsido siya na sa likod ng pintuan na iyon ay mayroong bakas ni Danny. Kung buhay pa siya o kung ano ang nangyari sa kanya. Pagdating, agad na kinubkob ng maliit na grupo ng 5 pulis ang lugar. Isang tao ang lumapit sa malaking kandado sa harap ng pinto, pinutol ito gamit ang espesyal na kasangkapan. Malinaw na narinig ang tunog ng nabaling metal na halo sa tunog ng ulan.
Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng bakal, nagbubunyag ng matinding dilim sa loob. Inilawan ang mga flashlight. Agad na bumulwak ang matinding amoy. Hindi lamang amoy ng patay na daga o nabubulok na bigas, kundi isang matalim na amoy na nagpahirap sa paghinga. Halos masuka si John, ngunit pinigilan niya ang sarili. Lumakad sila papasok. Ang sahig ng bodega ay puno ng tuyong mansa ng likido. Sa sulok ng silid ay mayroong malaking mesa na may itim na mansa ng dugo. Sa ibabaw nito ay nakalatag ang mga surgical knife, disposable gloves, at maliliit na bote na may kakaibang likido. Sa estante na gawa sa kahoy ay nakahilera ng maayos ang 10-10 luma na dokumento. Ang ilan ay sulat kamay. Kinuha ni June ang isa at binasa na nanginginig ang boses. Kaliwang bato, failed to sell. Puso, kinuha na. Mata, ipinadala na. Binitawan ni June ang aklat. Maputla ang kanyang mukha. Diyos ko! Kaya pala. Hindi lamang ito pagpatay. Ito ay negosyo ng organ ng tao. Mahigpit na ipinikit ni Kapitan Alex ang kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa silid. At ang lahat ng talaan na ito ay isinulat ng isang tao, si Tonyo. Ngunit kumbinsido ako na hindi siya nag-iisa. Lumabas sila mula sa silid sa ilalim ng lupa na may mabigat na pakiramdam. Nang gabing iyon, lalong luminaw ang katotohanan. Ang mga natagpuang bangkay ay simula pa lamang ng mas malaking krimen. Hawak ni June ang balikat ni Kapitan Alex. Kung totoo na mayroong international network sa likod nito, ano ang mangyayari sa baryo natin, sir? Ginawa ba ring biktima si Danny? Tinignan siya ni Kapitan Alex na puno ng kumpiyansa. Hanggat hindi natin natatagpuan si Danny, isipin na buhay pa siya. At kung totoo na sangkot ang kapitan ng baryo, maaga o huli ay hindi na siya makapagtatago pa. Sa malayo, nag-iingay ang mga aso. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila nagdadala ng bulong ng mga espiritu ng biktima na humihingi ng katarungan. Hindi na kailanman magiging pareho ang barangay Maligaya matapos malantad ang lihim na ito. Nang gabing iyon, umulan ng malakas, maputik at madulas ang mga kalsada. Nang dahan-dahang lumiko ang kotse ng pulisya, patungo sa labas ng lungsod, kung saan nakatayo ang bodega ni Mang Kiko. Malaki ang gusali, kumupas ang pintura ng dingding na may kinakalawang na pinto ng bakal na mahigpit na nakakandado. Mula sa labas, ang bodega ay tila tahimik na parang matagal nang inabandona. Ngunit alam ni Kapitan Alex na madalas na mapanlin lang ang hitsura. Huwag kayong magpabaya, matatag niyang sabi. Ang ganitong lugar ay karaniwang mayroong lihim na daanan palabas. Kailangan nating kumilos ng mabilis at tahimik. Nakaupo si June sa likod, matalim ang tingin sa bodega. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kumbinsido siya na sa likod ng pintuan na iyon ay mayroong bakas ni Danny. Kung buhay pa siya o kung ano ang nangyari sa kanya. Pagdating, agad na kinubkob ng maliit na grupo ng 5 pulis ang lugar. Isang tao ang lumapit sa malaking kandado sa harap ng pinto, pinutol ito gamit ang espesyal na kasangkapan. Malinaw na narinig ang tunog ng nabaling metal na halo sa tunog ng ulan. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng bakal, nagbubunyag ng matinding dilim sa loob. Inilawan ang mga flashlight. Agad na bumulwak ang matinding amoy. Hindi lamang amoy ng patay na daga o nabubulok na bigas, kundi isang matalim na amoy na nagpahirap sa paghinga. Halos masuka si John, ngunit pinigilan niya ang sarili. Lumakad sila papasok. Ang sahig ng bodega ay puno ng tuyong mansa ng likido. Sa sulok ng silid ay mayroong malaking mesa na may itim na mansa ng dugo. Sa ibabaw nito ay nakalatag ang mga surgical knife, disposable gloves, at maliliit na bote na may kakaibang likido. Sa estante na gawa sa kahoy ay nakahilera ng maayos ang 10-10 luma na dokumento. Ang ilan ay sulat kamay. Kinuha ni June ang isa at binasa na nanginginig ang boses. Kaliwang bato, failed to sell. Puso, kinuha na. Mata, ipinadala na. Binitawan ni June ang aklat. Maputla ang kanyang mukha. Diyos ko! Kaya pala. Hindi lamang ito pagpatay. Ito ay negosyo ng organ ng tao. Natahimik ang lahat. Mahigpit na kinuyom ni June ang kanyang kamao. Sinisiraan nila ang tao na parang pinatay na hayop. May isa pang pulis ang mahinang sumigaw, "Sir, tignan niyo ito." Itinuro niya ang isang estante na gawa sa kahoy. Doon ay nakahilera ng maayos ang 10-10 folder na naglalaman ng mga dokumento.
Kinuha ni Kapitan Alex ang isa. Ang laman nito ay listahan ng pangalan, edad, kondisyon ng kalusugan, hanggang sa talaan ng mga bahagi ng katawan na eligible para ibenta. Lumapit si June, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa isa sa mga pahina, natagpuan niya ang pangalan na nagpatigil sa kanyang puso sandali, si Danny. Sa kolum ng mga talaan nakasulat, bata pa. Malusog ang mga organ, status naghihintay ng proseso. Buhay pa si Danny, paos ang boses ni June ngunit puno ng pag-asa. Tinapik ni Kapitan Alex ang kanyang balikat. Malakas na ebidensya ito. Ngunit hindi pa natin alam kung saan siya nakakulong. Maaaring nailipat na siya sa ibang lugar. Biglang narinig ang tunog ng makina mula sa malayo. Nag-alerto ang lahat. Lumapit ang mga ilaw ng kotse mula sa pasukan. Mabilis na bumulong si Kapitan Alex. Patayin ang lahat ng flashlight, magtago ang lahat. Nagtago sila sa likod ng tumpok ng mga sako. 2 pickup truck ang huminto sa harap ng bodega. Mula sa loob ay bumaba ang ilang matitipuno na lalaki na may mga armas. Ang isa ay nakasuot ng mahabang itim na kapote. Kilala ni June ang mukha na yon. Tonyo, bilisan nyo, kargahin ang mga gamit. Gusto ni Ramon na ipadala ito ngayong gabi rin, malakas na boses ni Tonyo kahit na naharangan ng ulan. Ilang tao ang pumasok sa bodega at binuksan ang malalaking kahon sa sulok. Pigil hininga si June nang makita niya ang laman ng mga kahon. Mga cooler na may malinaw na medical label na naglalaman ng organ ng tao. Sinuri sandali ni Tonyo at pagkatapos ay tumango ng nasisiyahan. Magaling, dalhin niyo agad sa daungan. Ayoko ng pagkaantala. Binigyan ni Kapitan Alex ng senyas ang kanyang koponan na huwag gumalaw. Masyadong marami ang kalaban. Kung magkaputukan ngayon, mapanganib ang kanilang buhay at maaaring mawala ang mga ebidensya. Gayunpaman, nahihirapan si June na pigilan ang sarili. Nakita niya si Tonyo, ang taong pinaghihinalaang pinakamalapit kay Ramon, na nakatayo ilang metro lamang ang layo mula sa kanya, na nagpakulo ng kanyang dugo. Nanginginig ang kanyang mga kamay na kumuha ng maliit na pocket knife sa bulsa. Matatalim na tinignan siya ni Kapitan Alex, dahan-dahang umiling, tila sinasabing, hindi pa oras. Matapos mailagay ang lahat ng kahon sa kotse, nagbigay ng senya si Tonyo. Alis! Ayaw ni Ramon ng pagkaantala. Lumakad ang mga kotse palayo, iniwan ang bodega na muling natahimik. Kagaya ng isang walang buhay na libingan. Nagbigay lamang ng senya si Kapitan Alex na ligtas na. Huminga ng maluwag ang lahat. Sinuntok ni June ang sahig na kahoy sa galit. Dapat nahuli natin sila kanina. Seryosong tinignan siya ni Kapitan Alex. John, makinig ka. Kung aatake tayo ngayon, ilang henchman lang ang mahuhuli natin. Ngunit kung susundan natin ang kanilang ruta, direktang makararating tayo sa pinagmulan. Mahahanap natin si Danny. Natahimik si John, gustong sumabog ang kanyang galit, ngunit alam ng kanyang puso na tama ang sinabi. CJ, sir. Ngunit huwag niyong hayaan na makatakas sila muli. Ayoko na mawalan ng bakas ni Danny. Tumango ng matatag si Kapitan Alex. Susundan natin ang rutang ito. Sasabihin sa atin ni Tonyo kung saan sila patungo sa daungan. Doon tayo dapat kumilos susunod. Bago umalis sa bodega, bumalik si June sa mesa na puno ng mansa ng dugo. Tinignan niya ang surgical knife na may bakas pa ng dugo. Sinisumpa ko, ang lahat ng sangkot dito ay magbabayad para kay Danny, para sa lahat ng biktima. Ang langit ng gabi ay nagpatulo pa rin ng mga patak ng ulan nang ang kotse ng pulisya, na walang opisyal na tanda, ay dahan-dahang lumiko patungo sa maliit na daungan sa labas ng ilog Puerto Princesa. Ang manipis na hamog ay gumulong sa ibabaw ng tubig na nagpadagdag sa nakakatakot na kapaligiran. Ang likulikong kalsadang lupa ay nagdala sa kanila sa isang tahimik na lugar. Tanging ang mga malalabong ilaw na umiindayog sa hangin ang nagbibigay liwanag. Itinaas ni Kapitan Alex ang kanyang kamay, nagbibigay ng senyas upang huminto. Mula rito, lalakarin na natin. Huwag hayaan na marinig ang kotse. Bumaba si June na maingat. Sa kanyang isip ay isang pangalan lamang, si Danny. Pakiramdam niya ay ngayong gabi ang magiging sagot. Kung buhay pa ang kanyang kapatid o kung isang mapait na alaala na lang. Dahan-dahan silang lumapit sa daungan. Mula sa likod ng mga damuhan, malinaw na nakita ang ilang pickup truck na huminto sa pier.
Nagbababa ang mga matitipunong lalaki ng mga cooler mula sa bodega na gawa sa kahoy patungo sa isang maliit na bangka na may dalawang makina. Mahina ang tunog ng kanilang mga boses na halo sa tunog ng alon. At sa gitna nila ay nakita muli ang pamilyar na figura, si Tonyo. Nakasuot ng itim na kapote, nakatayo siya sa pier na nagbibigay ng malakas na instruksyon. Mag-ingat kayo, hindi dapat masira ang mga kargamento na ito. Gusto ni Ramon na maipadala ang lahat sa tamang oras. Bumulong si Kapitan Alex sa kanyang mga tauhan. Mas marami sila kaysa sa atin. Kung agad tayong aatake, maaaring matalo tayo. Maghintay tayo ng tamang oras. Ngunit nasubukan ang pasensya ni Jun na huli ng kanyang mga mata ang isang bagay sa sulok ng bangka. Isang malaking kulungan na gawa sa bakal na natatakpan ng trapal. Nang matanggal ang trapal dahil sa hangin, nakita niya ang isang figura ng tao na nakatali ang mga mata ng tela. Payat ang katawan, nakatali ang mga kamay. Pigil hininga si Jun, si Danny, bulong niya. Nagpakulo ng dugo niya. Gusto niyang tumalon at sumugod. Ngunit mahigpit na hawak ni Kapitan Alex ang kanyang balikat. Hindi pa, Jun, kung pabigla-bigla ka, hindi lang si Danny. Lahat tayo ay maaaring mamatay. Nagngangalit ang ngipin ni Jun, halos lumabas ang kanyang mga luha. Pero nandoon siya, sir. Malalim siyang tinignan ni Kapitan Alex. Kung magkamali tayo ng hakbang, hindi na siya makakalabas doon ng buhay. Magtiwala ka sa akin. Lalong tumindi ang tensyon nang makatanggap ng tawag si Tonyo. Malinaw na narinig ang kanyang boses sa tahimik na gabi. Boss! Handa na ang lahat. Aalis na ang bangka, sandali lang. Nandito na rin si Danny. Nang marinig ang pangalan na yon, lalong bumilis ang tibok ng puso ni John, hindi talaga siya nagkamali. Nandoon talaga ang kanyang kapatid. Agad na binigyan ni Kapitan Alex ng senyas ang isa sa mga pulis upang i-on ang maliit na nakatagong kamera. I-record natin ang lahat ng ito. Ang ebidensya na ito ang magpapabagsak kay Ramon sa korte, bulong niya. Ngunit ang kapalaran ng gabing iyon ay lubusang nagbago. Biglang nakita ng isa sa mga tauhan ni Tonyo ang kislap ng ilaw mula sa kamera ng pulisya. Hoy, may sumusubaybay, sigaw niya. Agad na nagkagulo ang sitwasyon. 10 armadong lalaki ang itinaas ang kanilang mga baril, nagkalat upang hanapin ang pinagmulan ng kislap. Takbo! John! Ang unang putok ng baril ay pumutok na nagpabasag sa katahimikan ng gabi. Lumipad ang mga bala na tumama sa bakod ng patrol boat. Nagtago si Jun at ang kanyang kuponan sa likod ng tumpok ng mga container, nagpaputok ng baril ng kaunti. Umalingaw ng malakas ang tunog ng makina ng bangka. Tanda na pinabilis ni Tonyo ang pag-alis. John, nagpapanik. Dadalhin nila si Danny, sigaw niya. Hawak ni Kapitan Alex ang kanyang balikat habang umuugoy. Unahin muna ang kaligtasan, Jun, hindi natin maililigtas ang sinuman kung mamatay tayo rito. Ngunit hindi napigilan ni Jun ang kanyang damdamin. Habang abala ang kalaban sa pamamaril sa ibang pulis, gumapang siya patungo sa pier, papalapit sa kulungan na gawa sa bakal. Basa ang kanyang katawan ng ulan at pawis. Tila sasabog ang kanyang puso. Danny, malakas niyang bulong. Ang figura sa loob ng kulungan ay gumalaw ang ulo kahit mahina. Narinig ang mahinang boses na naharangan ng tela na nakatakip sa bibig. Halos maiyak si Jun, ang kanyang kapatid nga iyon. Ngunit bago pa niya mabuksan ang kandado ng kulungan, narinig ang malakas na yapak mula sa likod. Lumingon si Jun at nakatayo doon si Tonyo. Nakatutok ang baril sa kanyang ulo. Akala ko kung sino ang nangahas na sumugod. Kapatid pala niya. Magaling. Hindi ko na kailangang mag-abala sa paghahanap sa inyong dalawa, pangungutya ni Tonyo na may malamig na ngiti. Nanginginig si John, hawak pa rin ang rehas ng kulungan habang nakatitig sa mahina na si Danny. Bahagyang pinindot ni Tonyo ang gatilyo. Gusto mong maging bayani? Mamamatay ka rin dito. Ngunit bago pa bumira ang bala, isa pang bala ang lumipad mula sa likod. Nagulat si Tonyo, nahulog ang kanyang baril. Lumabas si Kapitan Alex na puno ng galit ang mukha. Huwag mong hawakan ang bata. Lalong tumindi ang putukan ng baril. Nakataka si Tonyo sa pamamagitan ng pagtalon sa bangka, nagbibigay ng senyas sa mga tripulante na umalis agad. Malakas na umalingaw ang makina. Lumayo ang bangka mula sa pier, bitbit ang kulungan na naglalaman kay Danny. Sumigaw si Jun sa desperasyon.
Danny. Hinila siya ni Kapitan Alex pabalik. Jun, huwag, baka matamaan ka ng bala. Nagsimulang umiyak si Jun, nakita niya ang bangka na lalong lumiliit sa malayo, bitbit ang nag-iisang pamilya na natitira. Hawak ni Kapitan Alex ng mahigpit ang kanyang balikat. Hindi pa tayo talo. Alam natin na buhay pa si Danny. At ngayon alam din natin kung saan siya dinala. Sa ibang bansa sa pamamagitan ng ruta ng ilog na ito. Nangangahulugan iyon na mayroon tayong direksyon upang habulin. Nakatitig si Jun sa madilim na tubig. Sa kanyang dibdib ay isang pangako lamang. Ano man ang mangyari, ihahatid niya si Danny pauwi. Ang gabi sa daungan ay nag-iwan ng bakas ng dugo at galit. Abala ang pulisya sa paglilikas ng mga nasugatan habang ang tunog ng sirena ay mahinang naririnig mula sa malayo. Humupa ang ulan. Ngunit makapal na hamog ang nakabitin. Tila nagtatago ng lihim na ngayon ay nabuksan. Nakaupo si Jun sa pier. Basa ang damit na nakakapit sa katawan. Walang laman ang kanyang mga mata, nakatitig sa itim na ilog na lumamon sa bangka na nagdadala kay Danny. Mabigat ang kanyang paghinga, masikip ang kanyang dibdib. Buhay pa siya, Jun, matatag na narinig ang boses ni Kapitan Alex sa likod niya. Iyon ang dapat nating panghawakan. Nandyan pa rin si Danny at ngayon alam na natin kung sino ang nagdala sa kanya. Lumingon si Jun, pula ang kanyang mga mata. Pero malayo na ang bangka. Nawalan tayo ng pagkakataon. Tinapik ni Kapitan Alex ang kanyang balikat. Laging may pagkakataon. Kung nangahas tayong habulin, hindi natin magagawa ng mag-isa. Ito na ang oras para humingi tayo ng tulong mula sa labas. Ang network ni Ramon ay lumampas na sa hangganan ng baryo, maging sa hangganan ng bansa. Natahimik si Jun at pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Kung gayon, habulin natin siya hanggang sa dulo ng mundo, anuman. Kinabukasan ng umaga, ang silid ng pulong sa Palawan City Police Station ay napuno ng tensyon. Nakalatag sa mesa ang mapa ng ruta ng ilog na may maliliit na karayom. Ilang matataas na opisyal ang dumalo na nagpapahiwatig na ang kasong ito ay nasa seryosong antas na. Nakatayo si Kapitan Alex na nagpapaliwanag na malakas ang boses. Nakita mismo namin si Tonyo na namumuno sa pagpapadala ng organ sa pamamagitan ng bangka. Isa sa mga biktima na nakakulong ay si Danny, kapatid ni John, at malaki ang posibilidad na buhay pa. Ang kanilang target ay malamang isang free port sa labas ng opisyal na katubigan. Mula doon, ang mga kargamento ay ipagpapatuloy sa pamamagitan ng International Maritime Route. Kumunot ang noo ng isang opisyal. Ibig sabihin, napakalaki ng network na ito. Sino ang nagpondo sa lahat ng ito? Bumuntong hininga ng malalim si Kapitan Alex. Ito ang nakakagulat na katotohanan na natuklasan namin. Ang figura na matagal nang itinuturing na patay ay buhay pa. Si Ramon Reyes. Nagkagulo ang silid. Ilang tao ang nagkatinginan. Gulat ang kanilang mga mukha. Idinagdag ni Jun na nanginginig ang boses ngunit puno ng determinasyon. Narinig ko mismo ang pangalang iyon na binanggit ni Tonyo. Sinabi niya na si Ramon ang nag-utos. Hindi lamang iyon chismis, siya ang utak ng lahat ng ito. Seryosong tumingin ang ibang opisyal. Kung totoo, nangangahulugan iyon na kinakaharap natin ang isang tao na mas tuso kaysa sa inaakala natin. Si Ramon ay hindi lamang isang albularyo ng baryo. Mayroon siyang international connection, malaking kapital, at panatikong katapatan ng mga tauhan. Yumuko sandali si Kapitan Alex. Tama. Sinasamantala niya ang kanyang posisyon bilang isang taong dati ay iginagalang at pagkatapos ay lumilikha ng takot sa pamamagitan ng pagpapanggap na patay. Ngayon ay nagpapatakbo siya mula sa likod ng mga anino, ginagawang maliit na pinto lamang ang baryo para sa mas malaking krimen. Kinuyom ni Jun ang kanyang kamao sa mesa. Wala akong pakialam kung gaano kalaki ang network niya. Ang malinaw, hawak niya ang kapatid ko at ibabalik ko siya. Lahat ng mata ay nakatuon sa binata. Bagamat bumubuhos ang kanyang emosyon, nagliliyab ang kanyang determinasyon. Nang tanghaling iyon, isang bagong ulat ang pumasok. Isang impormante sa ibang daungan ang nag-ulat ng isang kahina-hinalang maliit na bangka. Huminto sandali upang magkarga ng gasolina, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalayag patungo sa malalim na dagat. Ang pangalan ng bangka ay Black Rose. Tumango si Kapitan Alex. Iyon ang bangka na nagdadala kay Danny.
Tumayo si Jun, nagliliyab ang kanyang mga mata. Kung gayon, habulin natin siya ngayon din. Ngunit itinaas ng mataas na opisyal ang kanyang kamay. Hindi tayo maaaring pabigla-bigla. Maaaring may bantay ang bangka na yon. Kung aatake tayo ng walang paghahanda, maaaring may madamay kasama na si Danny. Kailangan nating maghanda ng sea interception operation. Halos mawalan ng pasensya si Jun, ngunit kalmado siyang tinignan ni Kapitan Alex. Makinig ka, Jun, hindi na ito tungkol sa personal na paghihiganti. Ito ay isang malaking operasyon upang wasakin ang network ni Ramon. Kung magtagumpay tayo, hindi lamang si Danny ang maililigtas, kundi pati na rin ang 10-10 iba pang buhay na maaaring maging susunod na biktima. Nilunok ni Jun ang kanyang laway. Alam niya na tama ang mga salitang iyon, ngunit sumisigaw ang kanyang puso na kumilos agad. Sige, ngunit huwag masyadong matagal. Wala nang maraming oras si Danny. Dumating muli ang gabi, hindi makatulog si Jun, nakatayo siya sa balkonahe ng police station, nakatitig sa mga bituin na natatakpan ng ulap. Puno ng anino ni Danny ang kanyang isip. Ang kanyang mahinang mukha sa loob ng kulungan na gawa sa bakal. Narinig ang tunog ng mga yapak. Lumapit si Kapitan Alex na may dalang tasa ng kape. Kailangan mong magtipid ng lakas, Jun, mahaba pa ang paglalakbay. Kinuha ni Jun ang tasa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sir, sa tingin niyo ba malakas pa si Danny para makasurvive? Tinignan ni Kapitan Alex ang ilog na mahinang kumikinang. Hanggat may pag-asa, mas matagal na makasurvive ang tao kaysa sa inaakala natin. Naniniwala ako na lumalaban pa rin si Danny tulad ng paglaban mo rito. Bumuntong hininga ng malalim si John, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita mismo si Ramon. Gusto kong malaman niya kung ano ang kahulugan ng pagkuha ng pamilya ng ibang tao. Tumango si Kapitan Alex. At kapag dumating ang oras na yon, hindi ka mag-isa. Nasa tabi mo ako. Sa malayo, mahinang narinig ang tunog ng sipol ng barko. Para kay John, iyon ay parang isang tawag. Isang tanda na papalapit na ang malaking labanan at lalong nagiging totoo ang anino ni Ramon. Madaling araw na may kulay abong langit nang ang patrol boat ng pulisya ay lumayag papalayo sa daungan ng Puerto Princesa. Dala ng hangin ang amoy ng asin mula sa dagat. Ang mga alon ay kumakalabog na tumama sa gilid ng bangka. Alam ng lahat ng nasa bangka na ito na ang huling operasyon. Kung mabibigo, si Danny ay maaaring mawala ng tuluyan at ang network ni Ramon Reyes ay patuloy na mamamayani. Nakatayo si Kapitan Alex sa deck, matatalim ang kanyang mga mata na nakatitig sa horizon. Ang ating target ay ang bangkang Black Rose. Kapag nakita, harangan natin. Tandaan, huwag basta-basta bumaril. Maaaring nandoon si Danny. Nakatayo si Jun sa tabi niya. Tense ang mukha ngunit puno ng sigasig. Isang bagay lang ang nasa kanyang isip, makita muli ang kanyang kapatid na humihinga sa tabi niya. Ilang oras pagkatapos, mahinang nakita ang isang bangka na may makintab na itim na pintura sa malayo. Manipis na usok ang lumabas mula sa tsimenya nito. Ang bangka ay tila mas maliit kaysa sa patrol boat, ngunit nakakatakot ang bilis ng makina nito. Komandante, yan na siya, sigaw ng isa sa mga pulis. Itinaas ni Kapitan Alex ang telescope. Nanigas ang kanyang mukha. Tama, yan ang Black Rose. Pinabilis nila ang takbo. Umalinggaw ang tunog ng sirena sa laot. Mula sa itim na bangka, narinig ang mga hiyawan sa takot. Ilang lalaki ang tumakbo sa deck, itinaas ang mga armas. Pinatalas ni Jun ang kanyang mga mata. Sa gilid ng bangka, nakita niya ang parehong kulungan na gawa sa bakal tulad ng sa pier kagabi. At sa loob nito, kahit na malabo, ay mayroong figura na kanyang nakilala. Danny. Halos mawalan siya ng kontrol. Pumutok ang unang putok ng baril. Lumipad ang mga bala na tumama sa bakod ng patrol boat. Nagpaputok ng baril ang pulisya, nagsimula ang putukan sa gitna ng mga alon. Lumabas si Tonyo sa deck ng Black Rose. Baril sa kamay, malakas na sumisigaw. Huwag silang palapitin. Kailangan maabot ni Ramon ang lahat ng kargamento. Ang pangalan na iyon ay lalong nagpakulo sa galit ni Jun. Tumakbo siya patungo sa harap ng patrol boat, hawak ang grappling hook. Sa isang hila, tumalon siya sa hangin. Lumipad ang kanyang katawan at pagkatapos ay bumagsak sa deck ng itim na bangka. Jun, huwag kang pabigla-bigla. Sigaw ni Kapitan Alex mula sa likod.
Ngunit si June ay nakatayo na sa gitna ng deck ng kalaban. Ilang lalaki ang sumugod sa kanya gamit ang mga kutsilyo. Ngunit lumaban siya ng may kabaliwan. Ang kanyang mga suntok at sipa ay walang tigil na tumama. Duguan ang kanyang katawan ngunit hindi nawala ang kanyang determinasyon. Hanggang sa narinig ang isang mabigat na boses. Sapat na! Tumigil ang lahat. Mula sa pinto ng pangunahing kabina, lumabas ang isang lalaki na humigit kumulang 50 taong gulang. Matatag ang kanyang katawan, puno ng lumang mga sugat ang kanyang mukha, matatalim ang kanyang mga mata na parang kutsilyo. Siya si Ramon Reyes. Ang figura na matagal nang itinuturing na patay. Nanginginig si John, tila tumigil ang mundo. Kaya totoo, buhay ka pa. Umiti ng tipid si Ramon. Ang kamatayan ay isang kasangkapan lamang. Hanggat naniniwala ang mga tao na patay ako, malaya akong kumilos ng walang anino. At tingnan mo, mas lumaki ang aking network kaysa sa inakala mo. Humakbang si June, nanginginig ang kanyang katawan. Iblis ka! Dinukot mo ang mga inosenteng tao, kasama na ang kapatid ko. Tumawa si Ramon, Danny. Isang malusog at malakas na binata, ang kanyang mga organ ay makakapagdulot ng mataas na presyo sa international market. Dapat kang magpasalamat, June, binigyan ko ng kahulugan ang kanyang buhay. Kahulugan? Ungol ni June, nagbigay ka lamang ng paghihirap. Nang walang pag-aatubili, sumugod si June, nagsimula ang matinding labanan. Si Ramon ay hindi lamang utak ng krimen. Malakas pa rin ang kanyang katawan, malakas ang kanyang mga suntok. Bihasa ang kanyang mga galaw. Bawat suntok ay parang bato na tumama sa buto. Lumabas din si Tonyo na may baril. Ngunit bago pa makapagpaputok, tumama ang bala mula sa patrol boat sa kanyang balikat. Nagulat si Tonyo, nahulog ang kanyang baril. Tumalon si Kapitan Alex na nangunguna sa mga pulis. Ramon Reyes, ikaw ay inaresto sa krimen ng human trafficking at premeditated murder. Sigaw ni Kapitan Alex. Malakas na tumawa si Ramon kahit dumudugo ang kanyang bibig. Arestuhin mo ako. Akala mo ba matuwid ang mundong ito? Maraming mas mataas kaysa sa akin, kahit mamatay ako, laging may magpapatuloy. Sinuntok muli ni June ang kanyang mukha na nagpatumba sa lalaki. Agad na ikinadena ng pulisya ang mga kamay ni Ramon na duguan. Tumakbo si June sa kulungan na gawa sa bakal. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang kandado na sa pilitang binasad. Danny, gising, nandito ako. Nagbukas ang mahina na figura ng mata. Maputla ang kanyang mukha ngunit buhay pa. June, halos mawala ang kanyang boses. Pigil hininga si June na niyakap ng mahigpit ang kanyang kapatid. Nangako ako, uwi na tayo. Tapos na ang lahat. Nang sumikat ang araw. Lubusan ng kontrolado ng pulisya ang Black Rose. Si Ramon at ang kanyang mga tauhan ay dinala na nakakadena. Malungkot ang kanilang mga mukha. Tila bumulong ang mga alon sa kaluwagan na inalis ang mga bakas ng kalupitan na matagal nang nakatago. Nakatayo si Kapitan Alex sa tabi ni John. Nakatitig sa laot na nagsisimulang kumikinang. Tinupad mo ang iyong pangako, June, ligtas si Danny. At ang baryo natin ay malaya na sa anino ng kadiliman. Tinignan ni June ang kanyang kapatid na mahinang natutulog sa kanyang yakap. Isang tipid na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Hindi lang ito tungkol sa akin, sir. Ito ay tungkol sa lahat ng biktima na hindi na makapagsalita. Ngayon ay nakamtan nila ang katarungan. At sa ilalim ng liwanag ng umaga, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakadama siya ng kaunting ginhawa sa kanyang puso. Hindi pa tapos ang labanan, ngunit sapat na ang maliit na tagumpay na iyon upang magsindi ng bagong pag-asa.